kilala niyo ba si Christian Sandon Cordero? Well, isa lamang siyang poet-fictionist, translator at filmmaker dito sa Pilipinas, galing Bicol, nang ipinanganak noong April 23, 1983. At ang kanyang poet book sa 3 lingwahe ay nanalo na ng The Madrigal Gonzalez Best First Book Award at ang The Philippines National Book Award, at pati na din ang Gintong Aklat Award. At alam niyo ba, fun fact, siya ang nag-translate sa pinaka-legendary na novel dito sa Pilipinas na gawa ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At yun ay ang Noli Me Tangere at ang Et Filius Terresmo. At isa din sa kanyang likha ay ang poet na nagngangalang Mayon. At ito ay tungkol sa katangian ng isang bulkan na nagngangalang Mayon dito sa Bicol. Abdon M. Baldi Jr. is an award-winning Filipino novelist. He has written and published short stories, poems, novels in English, Tagalog, and the language of Bicol. Balde finished a degree in civil engineering and worked as a construction engineer for 33 years. After which he retired to pursue a career as an author. His writer career bloomed and critics noted his unique raw talent. He concentrated in writing creative short poems and novels. He received his first literacy award in 2003 and has since continued to win acclaim for his work. The three of Balde's books are Mayong, Hunyango sa Bato, and Calvary Road, won a National Book Awards. His works have also won the 2004 1C Laya Award for Best Novel and the 2005 1C Laya Award for Best Book of Fiction. Hi guys! Pedro Bucanig, his birthday was March 1592 and he is dead in 1630. Was a Filipino poet. He is considered of the father of Ilocano literature, blind since birth. He is the believed to have authored of parts the Ilocano epic Biag ni Lamang, life of the cultural center of the Philippines complex in Pasay, Philippines, is named in his honor. His surname is lent to the Bucanegan, the Ilocano equivalent of the Balagtasan. Good day everyone! Gusto ko ipakilala sa inyo si Isabelo F. de los Reyes, tagapagtatag ng Kilusang Paggawa sa Pilipinas. Ipinanganak ito sa Vigan, Ilocos Sur noong Hulyo 6, 1864. Dinakip siya sa hinalang pagiging sangkot sa himagsikang Pilipino noong 1896. Ipinatapon siya sa Espanya, Enero 1897. Nagtatag ng Unyong Obrera Demokratika de Filipinas, unang kilusan sa paggawa sa Pilipinas, Pebrero 2, 1902. Ipinamamayag ang pagtatag ng Iglesia Pilipina, Independensya noong Agosto 3, 1902. Obispong pagdangal ng Iglesia Pilipina, Independensya noong 1929 to 1938. Nagtatag ng mga pahayag El Ilocano, unang pahayagang pangrelihiyong sa Pilipinas. Ang sining ng Pilipinas tulad ng Historia de Ilocos, El Folklore Pilipinas, Historia del Pilipinas, Religion de Katipunan at Independensya, i-Revolution at mga ang relihiyong tulad ng Biblia, Kasulatan, Filipina Divino, Opisyo at Genesis Scientifico. Yumao ito noong October 10, 1938. Hi guys, pakilala ko sa inyo si Juan Crisostomo Soto na isang kilalang manunulat, makata, mandudula, periodista at revolusyonaryo.
siya rin ay kilala bilang sa tawag na ama ng literatura ng Pampanga. Pambihira ang kanyang mga kahusayan sa pagtatalang patula sa wikang Kapampangan. Kung kaya ang pagtatalang patula sa wikang Kapampangan ay tinawag na krisotan, nakatumbas ng baligtasan sa wika natin. Isa siyang manunulat na makata, mandudula, at editor sa wikang Kapampangan. Isinirihang siya sa Bacolor, Pampanga, at anak nila Santiago Soto at Marciana Caballa. Si Soto ay unang natutong magbasa at magsulat sa pamamagitan ni Cecilio Fernandez at nagpatuloy siyang turuan ni Vicente Quirino. Bilang isang manunulat, ginamit ni Soto ang sagisag na panulat na krisot. Siya ay nagsulat ng mga tula, drama, sanaysay, tulang katatawanan at nagsasalin din siya ng mga literaturang nagsusulat sa wikang Espanyol. Ang isa rito ay ang Lovers of Teruel Fast at Nero and the Gladiators. Nagsusulat din siya sa La Independencia at nung sumiklabang revolusyon ng Pilipinas noong 1896, si Soto ay tumulong kay Maximo Hizon sa pagpapalaganap ng mga ideolohiya ng mga Kapampangan. Kasama din si Soto sa grupo ni Tomas Mascardona na nakapaglaban noong 1898 sa mga Amerikano. Binawian siya ng buhay noong ika-12 ng Hulyo 1918 dahil sa sakit sa puso.